Yung resources ko, yung biological resources ko na oras at energy. Titipirin ko na lang yan para sa trabaho ko. Tapos, sasabihin mo na mag-exercise ako, kukunin niya yung oras ko at energy, wala pang bayad, ako pa yung magbabayad. Isa rin sa reason bakit siguro hindi, most of the common Filipino people are not engaged into exercise is pagod na sila sa kakatrabaho. Meron tayong ganung perspective na unproductive yung physical activity. And then you say health is wealth. Ano ba talaga? So, hi mga ka-legit, and once again, welcome sa episode 2 ng Keep It Legit podcast. So, this time, tatlo kami. I-introduce ko muna sa inyo and hayaan ko silang magbigay pa ng mga informations about what they do, ano yung mga work na ginagawa nila, ano yung mga specialization nila. But basically, these people are esteemed professionals sa fitness at saka sa PE industry. So, mag-start muna tayo siguro kay Coach Jock. Si Coach Jock, boss ko siya sa Ateneo, sa senior high school. But yeah, Coach Jock, sige, magpakilala ka sa mga audience. Ayun, sa mga ka-legit ni Coach Jajan. Sa mga ka-legit ni Coach Jajan. So, hello sa inyo. Ako si Coach Jock. Yun nga, nakasama ko si Coach Ja before. And ngayon, nagtuturo din ako ngayon ng mga iba't ibang subject, no? Dito sa Quezon City. No? So may kinalaman sa exercise science and sports science. Ayun. Sige, ako magdadagdag mamaya, Coach. Next naman si Master J o Doc J. Okay, si Doc J is from Lasal and na-meet ko siya through Coach Jock. So, Master, sige, take it away. Good day mga ka-legit. So, ako nga pala si Sir Jerwin. So, nagtuturo ako sa isang maliit na school sa Manila. Kung si Coach Jock, taga Quezon City, ako sa Manila. Yun, okay. Siguro sabihin natin na mahilig lang din ako mag-exercise. Tapos sinishare ko lang kung ano yung mga gusto kong gawin ng mga estudyante ko as they grow old. And ang sa akin kasi, gusto ko tumanda lang sila na hindi matalino. Pero at the same time, napapangalagaan nila yung health nila. Marami namang exercise professionals, pero siguro, para sa akin, yun yung advocacy ko sa fitness, pagdating sa fitness. Yung turuan yung mga students natin. Not only para yumaman, but paano maging healthy at the same time. Hindi maging lamba. Oo, totoo. Hindi, umaakyat din ng bundok. Umakit si Doc J. Yeah, sa pagkakaalam ko, isa sa mga hobbies niya, maliban sa pagbabike, ako rin kasi nagbabike. So, shoutout sa mga bike commuters dyan. Bike siya pa uwi. Ano ba mga na-akit mo na before, Doc J? Yung pinakamataas lang, yung Mount Apo, tapos Mount Giting-Giting. Ayun, nagta-triathlon din ako before, tapos sumasali sa mga Spartan race. Pero since, syempre, hindi naman na tayo ganun ka-financially stable. Kasi masyado na mataas yung mga entry fee nila ngayon. So, medyo magdadalawang isip ka na. Basta, sa mga bundok? Hindi, yung Spartan races natin. Okay. Tsaka triathlon, lalo na triathlon. Hindi, tsaka series ata yung mga Spartan race. Para may ibubuwing kang medal. So, dapat sumasali ka na sumasali para mabuo yung pinakamalaking medal. So, parang bragging rights mo yun, parang trophy mo yun na ito yung mga sinalihan mong series. So, aside from the hobbies na dinisclose nila mga ka-legit, so bigyan ko na rin sila ng mga formal background para ma-inform kayo kung sino ba itong mga papakinggan ninyo. Si Coach Jock, graduate siya ng master's sa UP Diliman ng Human Movement Science and nag-specialize siya sa exercise science. And he's a certified exercise professional from exercise medicine. And currently, professor siya sa Ateneo College at saka sa John Gong Wei School of Management at saka sa UP Diliman. So, legit na sports science scientist at researcher tong si Coach Jock and book author. Ilan na books mo, Coach? Tatlo? Dalawa. Dalawa. Okay, dalawa. Alam ko bakit dalawa. Dalawang mabenta. Tapos, Coach, wala naman siguro problema kung i-reveal mo kung ilan yung years of teaching experience mo ng sports science. For sports science or PE? Well, sa field naman, mga nasa 18 years na ako. 18 years na. 18 years. 18 years. Ayun na, magdedebut na. Magdedebut na si Coach John. So, 18 years sa industry. Tapos si Doc Jen naman is a Doctor Philosophy and Education, nag-specialize sa Physical Education. And currently, assistant professor siya sa Lasal. Okay, and tuturo ng Physical Education. And sports coach din siya ng Qatar Police Association. Tsaka naging director na rin siya, athletic director siya ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. So,
Shout out dyan sa mga taga-PLM. And isa rin siyang researcher, okay? Book author. And nakapag-debut na, 19 years of... Ay, tapos na! Tapos So, na, kita okay. naman yung edad, di ba? Kita naman yung Difference edad. sa Okay, so alam niyo na kung sino pinakabata dito. So yun. So sila yung mga esteemed professionals. Hindi lang katulad ko kasi of course masyado na sa social media, sila na sa academe. So isa sa mga naging mission ko, coaches, is yung mga dapat din pinapakinggan ng mga tao, lalo na very popular yung fitness sa Philippines. Is sana mapakinggan din nila kung ano naman yung mga takes sa mga nasa academe dahil iba yung mga takes sa mga nasa academe, di ba? Ikaw, coach, like, paano ka ba mag-consume ng mga advice? For example, sino ba pinapakinggan mo? O ano yung criteria mo kapag papakinggan mo yung isang tao? Well, syempre, yung una mong source talaga, yung formal education mo. Syempre, yan yung number one. Yung formal education kasi, hindi lang yan yung tulad ng mga certification, no? Yung mga certification kasi yung nakukuha natin, lalo na sa mga gyms, no? Certification yan for you to just implement the program. Diba? For you to just understand the program. Pero syempre, dahil degree yung kinukuha natin, most of the sources ay nanggaling doon sa formal education. So, madadagdag na lang yan kapag nagbabasa ka pa ng mga journals, nagbabasa ka pa ng mga updated na books on fitness. And also, yung network. Mahalaga yun yung network na talagang nakikipagkilala ka sa mga iba't ibang professionals at nakikita mo yung iba't ibang perspective. Parang masyadong seryoso na. Pero, kala ko ba, ano lang to? Seryoso na sagot mo. Yung mga ganito-kwento na formal, hindi namin natatagalan to pag magkakasama kami tatlo. Kaya medyo... Pasensya na. Masyado lang baka mamaya tumulo na yung luha ko. Okay. Bigay ko naman yung tanong kay Doc J. Like, ikaw, Doc J, like, for example, may mga, especially sa fitness, ano rin yung criteria mo kung sino yung papakinggan, ano yung mga information na i-apply mo sa sarili mo? Yung papakinggan, marami tayong naririnig But the problem is how you're going to digest yung mga informations na galing sa kanila. Number one sa akin, hindi mo naman tatanungin kung saan graduate or di ba? Hindi mo nagba-background check. Sa akin lang, if yung tao na yun is, kumbaga sabihin natin, walk the talk, di ba? Yung talagang, alam niya yung sinasabi niya, at the same time, ginagawa niya talaga. Like sa amin, sa PE, di ba? So, paano ka papakinggan ng mga bata kung, sorry sa mga ibang PE teachers dyan na sobrang laki mo, di ba? You're talking about diet, you're talking about exercise, and you yourself, you're not doing it. So, di ba? So, paano ka maka-inspire sa mga tao if you yourself are not doing what you're saying? So, yun yung sa akin. Baka kasi yun yung missing puzzle. For example, may mga PE teachers, siguro particular sa PE teachers na magtuturo ng PE, then mararamdaman nila na parang, ba't wala akong authority sa class? Pero yung pala, yung hinahanap ng class is, sir, we want something na yung physically makikita namin, bakit susunod kami sa'yo? Well, totoo naman guys, like wala nang filter. Marami talaga mga fitness professionals na hindi optimize yung katawan, mataas yung health risk. Kasi Coach Jock, diba meron tayong tinatawag nun sa PE, tinuturo natin sa students, yung risk stratification. Na by appearance lang, pwede natin makita kung sino yung at risk. Si Coach, pwede mo expound for the... Ayun, para malaman mo yung basically yung readiness niya for physical activity, di ba? Kung ikaw nga, sabi nga ni Doc J, paano ka magiging ready to perform yung tinuturo mo, di ba? If you have the the risk factors. Di ba? So at least, di ba, nababantayan mo yung risk factors, no? Siyempre, kailangan makita sa katawan mo. Pero yung most basic doon, dapat bantay mo yung risk factors mo, di ba? But basically, yun nga, we need to be fit for our job. Diba? Paano mo mabubuhat yung dumbbell? Diba? Kung hindi ka ganun ka-fit. Diba? Paano ka makakatakbo? Okay, kung hindi ka ganun ka-fit. Actually, yun yung makikita na lang yung byproduct na lang yung byproduct na lang yung tawag dito, yung appearance mo Pero that appearance, yung sinasabi na kaya mong itakbo, kaya mong ibuhat yung mga tinuturo mo. Kasi doon sa risk stratification, guys, parang isa sa mga, ako ko sa EIM coach, diba? Like, yung BMI kapag overweight ka agad, at risk ka agad, diba? Although yung BMI, hindi siya enough para maging backup data mo to conclude ko ano yung health ng tao. Pero pag
very obvious na makapal yung skin fold mo due to subcutaneous fat. Parang nalalagay ka na sa at-risk. So, mahirap din, guys, na yung pasarap lang ng kain kasi kung pwede mapagsabayin yung exercise tsaka yung kain. Sige. So, by the way, guys, ang pinaka-main discussion namin dito is why most Filipinos don't exercise. Marami tayo may isip dyan sa topic na yun, Baka marami tayong masaktan dito. Parang parang marami ako, I remember so many people. Pero kasi, syempre, ito, totoo naman, maraming matatamaan kasi baka kailangan talagang panggising dahil yung kawalan or yung pagbaba ng exercise involvement, may serious risk talaga siya. Oo. And problem na siya ngayon, di ba? Kasi I think there's a study na parang bagsak ata tayo. I think the study of Sir John Cagas. Yes, Dr. Cagas. Dr. Cagas. Nakita nila doon na mababa talaga yung physical activity level. Okay, even yung kids ngayon. Pag sinabi natin mababa, dun sa recommended number of minutes ng World Health Organization, para may baseline lang yung mga audience natin, ilan ba dapat yun? 300, 150, di ba? Oo. So, sa pagbababa, ibig sabihin, hindi nila na may meet or nasa 1/2 or di ba? Yes, oo. And alam ko, may iba pang components yun like the availability of the facility. I think ginaano pa nila yon, kino-consider nila yon. No? And yun nga, based doon sa study na yon, nakita talaga na bumaba ang... Okay. Parang ang ginamit na, shoutout pa kay Sir Dr. Cagas, thesis advisor ko siya. So, yung naging method sa study niya is parang gumamit sila ng report card. Tapos, may mga aspect ng physical activity doon. Tapos, ginigrade na nila kung ano yung konteksto ng Filipinos. And maraming F na grade. Sobrang baba. Siguro maganda rin na pag-usapan natin, exercise. Kasi pag inisip ng tao na, yung natural na tao lang, exercise, gusto niya lang mag-gym ka agad, tatakbo. Diba? Yun ang exercise para sa kanila. Pero, baka hindi nila alam, parang simpleng engagement lang sa physical activity. Yun ang kailangan natin mapaintindi sa mga audience. Maraming mode of modality, maraming exercise modality. Ikaw, Coach, anong main exercise modality mo ngayon? Ngayon, yung very simple. Yeah. Every day, aside from sa pagtuturo, every morning, meron talagang levels of parang walking. So may number of steps ako. And then, for every week, for at least twice a week, so I visit my gym. No? And then, so doon ako gumagawa ng resistance training. Ako naman, the usual strength training tsaka cardio. Basta importante, makadalawang beses ako na strength tapos dalawang cardio sa isang week. So, pwede na sa akin yun. Ako naman, strength training, kasi ACL, pilay ako so di ba makapag-basketball at saka makag-sport. So, medyo mataas engagement ko sa strength training, biking, pero slowly, nag-learn naman ako ng tennis. So, yung exercise, magandang point yan, Doc. Like, ano nga ba yung exercise? Paano mo masasabi na exercise yung ginagawa mo? Sa akin, any engagement sa physical activity, form of exercise, yung tipong mag-iisip ka kung if you're going to take the stairs or kung makikip ka sa mahabang pila ng elevator. So, basta maramdaman mo na nag-exert ka ng effort, di ba? So, para sa akin, yung form na ng exercise or physical activity na yan. Yun. Parang mas ngayon na dapat hindi lang siya exercise yung term but more of physical activity. So we can exclude yung mga normal activities na ginagawa, no? So yun, any activity na magpapataas siguro ng heart rate mo. Okay? At yung i-motivate ka na huminga ng maraming beses, no? And usually, mas mataas siya sa intensity. Mas mataas yung intensity niya compared doon sa intensity ng ginagawa mo at almost at rest. Di ba? So, for me, exercise na yun eh. Like, anything na ginagawa mo na... Nag-effort ka. Nag-effort ka at hindi mo kayang kumanta. Oo. Di ba? So, pag hindi mo kayang kumanta, habang ginagawa mo na yun, medyo tumataas na yung intensity mo. Diba? Kaya nga yung mga K-pop. By the way, yung mga K-pop, yan? Tawag dito, fit yan mga yan. Malakas yung resistensya niya.
Di ba? Pwede Kasi rin kaya nilang sumayaw habang kumakanta. Di ba? So, Taas yun. BO2 max na mga yan. Malakas yun. Kala mo, ano lang. Pati mga explosiveness nun, di ba? Kasi syempre, pitik-pitik na mga sayaw nila, di ba? By the way, guys, trivia lang. Kahit researcher tong si Coach Jock, ang wallpaper niyan sa laptop, twice. Shout out sa mga ones natin dyan. Okay, sa mga ones na mga ka-legit. Baka once maka-legit yan, follow nyo si Coach Jock. So ako naman, Coach, yung exercise, basically intentional. Pero yung habang pinapakinggan ko yung dalawa, ang na-realize ko is, masyado rin kasi tayo na-enclose sa pag-exercise. It's either run or gym. Pero ngayon, what these professionals are saying is, pwedeng ikaw mag-define kung ano yung exercise sa'yo. Basta't kung ano yung accessible, ano yung doable, at saka ano yung, madaling gawin sa'yo, di ba? But basically, intentionally mo siyang ginagawa. So, kailan ba nagiging best ang exercise? May best exercise ba for all? Kaya, ano ang opinion niyo dun? Sa akin kasi, nare-realize ng tao na mag-exercise if it's a matter of life and death. Yun. Natural yan, di ba? Bakit yung isang tao na galing sa sakit, di ba? Doon lang mahina na yung katawan ko, kailangan ko na mag-exercise, di ba? Yun. Sabi ko nga sa mga students ko, mga nakatira kayo sa village, paglabas nyo ng village nyo, sino-sino yung uno nyo nakikita sa umaga na naglalakad? Di ba? Yung matatanda. Why? I don't know. It's because they want to extend their life. Di ba? They're doing it para at least ma-enjoy pa nila yung buhay nila, tapos maging masigla pa sila, lumakas pa sila, magawa pa nila yung mga gusto nilang gawin. So, huwag nyo na natin hintayin na magkaroon tayo ng wake-up call in a way na nagkasakit tayo bago kayo magsimula mag-exercise. So, yun talaga yung lagi ko sinasabi. Sabi nga, yung narinig ko lang before, di ba? When you were young, you keep on searching for wealth, but as you grow old, di ba? You keep on searching for health na. So, dapat, as a PE teacher, kayo mga teacher na, dapat yun lagi talaga yung kasama na pagtuturo ng PE para sa akin. Totoo yun. Parang, yung napag-usapan ni Coach Jock, parang, do you treat exercise as a treatment na lang ba? Kasi di ba, supposedly dapat way of life siya. Sa mga program nga ni Coach Jock sa PE, lagi nakalagay doon na way of life, promoting long-term fitness. Yun lagi yung nasa program namin sa PE kapag nagbibigay ng sa amin si Coach Jock nung time na under pa ako ni Coach Jock sa PE team niya. Pero by the way, bago maging sobrang seryoso. Umiinit na. Yung aircon na naman. Wala aircon eh. may buksan mo yung aircon. Ayan, dito. Bubuksan ko lang yung aircon, guys. Umiinit namatay Ayan. Bali, tanong ko, Coach. Siguro kay Coach Jock muna. Anong playlist mo pag nag-exercise ka? Ay, nako! Playlist! Nako, baka kasi yung mga edad natin. Pag lumabas yung mga playlist na yan Mix kayo. Lahat ng generation na cover mo eh. Covered natin lahat Ano ba playlist natin? Twice. Nandyan. Siyempre, nandyan na yung Twice. Nandyan din Twice, di ba? Beanie. Nandyan yung Beanie. Ako, Beanie. Mga Blooms. Kapwa Blooms. So, parang playlist. Kasi yung mga music na yan, sobrang nakaka-bop yung feeling niya. So, okay siya na, alam mo yun, hindi stressed yung pakiramdam. Yan. So, syempre, naman. Training. Exercise is naturally a stressful activity. Oo. So, parang relax ka doon sa mga... habang ginagawa. Ikaw ba doon? Sa K-pop Kasi usually, puro mga heavy metal pinapahinggan mo. Siyempre. Parang heavy metal. Pag strength, mga heavy metal. Tapos kapag run naman, tamang reggae lang ako para chill lang. Reggae. Hindi, kasi heavy naman talaga yung metal Oo, totoo. Lalo na So, inaayon mo yung playlist mo sa actual na nangyayari. Tama nga naman. So, specificity. Training specificity. Hindi, pero parang pag nakakarinig ako ng Beanie, parang gusto kong buhatin lahat ng plato Totoo naman kasi nakagana yung Beanie. Hi, mga Blooms. Mga Blooms natin dyan Baka mapansin nyo kami. Sige. Eto, Coach, next question. Siguro kay Coach Jock muna, tas kay Doc Jet. In your opinion, ano yung common motive ng Pinoy? Bakit sila nag-exercise? Bakit nag-exercise? Naku, di marami yan. Naku, sa bawat
ibang grupo kasi, no? Iba't ibang socio-cultural group, iba-iba yung motives kasi ng mga Pati sa edad. Sa edad, tama. ng mga tao, no? So nag-range ka from kids, no, to the older adult, di ba? So hindi mo pwedeng actually i-market ito. Kinalaman na sa mga fitness coaching. So hindi mo siya pwedeng i-market the same way you market a specific socio-cultural group. So for example, kids, no? Yung kids, ang gusto niya mga yan is rewards. No? So gusto nila rewards, tapos gusto nila na mas stimulate yung curiosity, 'di ba? Yung curiosity. Kaya kung makikita mo yung mga fitness program or exercise programs for kids, marami diyan mga play, tapos may games, tapos may mga prizes. Okay? Kasi yun yung pang come on para sa kanila yun eh. Yung mga prizes, ganyan. Tapos mag-stimulate ng curiosity, like yung mga activities silang ginagawa, yung pag-iisipin sila. Yan. So yan yung gusto ng mga kids, no? Tapos pag ibang socio-cultural group naman, let's say adolescent. So yung adolescent nasa peak yan ng ng kanilang chemicals, body chemicals. Diba? So diyan na papasok yung aesthetic. Kasi they want to look good. Seek validation. They want to look good, they want to Feel confident, parang gano'n. feel confident, and they want to parang feel accepted. Okay? So yan ngayon yung parang motive nila, no? Kaya kapag pupunta sila sa gym, sila yung makikita mo na after nila mag-set, sila yung haharap sa salamin. Tama. Totoo. So yung mga ganong age, nasa teenagers, no? Pagdating naman sa mga young professionals, yung mga young professionals naman, iba naman ang motive niyan. Ang young professionals, ang motive niyan is to reduce stress, okay? And to rest. Kaya yung mga exercises nila, dapat yan ang binibigay sa kanila. Na dapat matanggal yung stress nila, ma-divert sila from their work. Okay, so any exercise or even recreation activity. Mapahinga sila from adulting. Mapahinga sila from adulting. Kaya nga yung mga leisure activities like, yun nga, yung pag-akyat sa bundok. Yun, tignan mo, young adult. Young adult eh. So yun yung mga gusto nila. Yung mga nasa edad ng mga nasa 24, 26. Natin, gusto natin. Yung edad natin. 20 forever. Okay. So yun, kasi yun yung nasa peak sila nung nasa nila pag kailangan nilang yung career nila. So kailangan nila ng something na madadivert doon. Okay? So maraming yung mga nauuso ngayon, yung mga Pilates. yung mga Pilates. Di, tsaka yung Hybrid. yung nag-i-invite ka ng mga group. Ano yun? Ano ba tawag doon? Yung joiners. Yun, yung mga joiners, di ba? Nagbo-boom Mga yun. hikers, Kitingin nyo, yung mga joiners na yun, nandun yung age groups nila. Oo nga. Okay? Kasi yun yung kailangan nila. Yun yung motive nila to do exercise. It's really to meet people and to, again, to parang look good. Specifically, to interact with opposite sex. Then, pwede rin yun, aside from the adolescent. Magbabago yan pag older adult. Okay? Because older adult, iba na ang needs ng older adult, mas ang kailangan nila ay health. Yung sinabi ni Doc J kanina, Quality of life. Yun na yung nawawala sa kanila, yung health. So, they do exercise for health improvement. Para mapunan. Yun. Kaya, yun yung iba't ibang socio-cultural group na kailangan i-consider. Bakit ginugusto ng mga tao na mag-participate? Yan. Baka may madadagdag si Doc J doon sa Ang dami mo na nasabi. Galing mo doon. Galing talaga. Oo, mahusay. Pati age group. Lang. Ako naman, since lagi ako nakaharap sa mga, dun sa mga, ano bang tawag dun? Mga college students. Napapansin ko. Young adults. More on stress reducer na rin nila yung yung exercise. Tulad na sinasabi nila, you're just a workout away in order to change your mood, di ba? So, tapos lalo na, gusto talaga nila na to look better. Tapos, may maipost sa social media, di ba? So,
Tsaka yung iba, nag-exercise talaga pag na-realize talaga nila na tumataba na sila. Ayun lang. Simple lang. So, kailangan talaga na yung mga bata na nakakaharap natin, maramdaman yung ang essence ng exercise. Pero mas marami pa rin talaga hindi nag-exercise. Dami na. Yun ang tanong, bakit hindi nag-exercise? Alam naman natin na lahat may benefit ng mga ano, di ba? So, At alam nila yan alam nila, natuturo Alam ng mga nila teacher yan. yan mula nung bata. Doon tayo nagtataka, bakit hindi sila nag-engage sa exercise? Agree sila. Oo, Agree sila. Oo, yun nga eh. Sana ma-touch din natin talaga yung paano sila ma-motivate to do exercise. Ito, that leads me to the next question. Yes, Dr. Ikaw, do you think, yes or no, do you think Filipinos are generally fit? Depende sa economic status. Ito yung gusto ko pagkausap mo yung mga talagang Diba? nasa academic at professionals kasi mahirap sumagot talaga ng yes or no dahil kailangan natin tingnan yung mga nuances dahil may gray area between the two answers. Sige. Di ba? Kasi isa rin sa reason bakit siguro hindi most of the common Filipino people are not engaged into exercise is pagod na sila sa kakatrabaho. 'Di ba? Yung iba naman, ang daming time talagang hindi ginagawa. So, yung mga sabihin natin mga middle class earners. So sila yung nagtatrabaho ng 8 to 5 na doing all the dirty work sa office. Pagdating ng bahay, magluluto, Pahinga na lang. wala na talaga silang time for exercise. Kino-consider nila na yung trabaho nila is a form of exercise. So, di ba? So, yung iba naman na maraming time, hindi naman nag-engage sa exercise. So, feeling ko talaga marami sa Pilipino na hindi fit because wala talaga silang time. Tapos, wala rin silang means to do so. So, yun. Go, Coach. Yung fit, no? Alam mo yung fit na concept, masyadong malawak. Oo, lawak kasi yan eh. Oo, kaya sabi, depende, di ba? Sabi ni, masyado siyang malawak. Ano bang fit? Fit to work? Fit to Oo. Iba kasi yun eh, di ba? Oo, di ba? Iba yun eh. Pero, di ba, fit to, to do, regular... Parang nagpa-function lang ba? Oo, nagpa-function lang ba? Siguro, yung fit na, yung physically reliable. Okay. Physically, Coach, yung parang overall well sila, like, mataas yung quality of life dahil isa sa mga factor na nafe-fill in nila is they're physically fit. Yeah, yung parang hindi madalas magkasakit. Yun. Ang isang factor na nakikita ko is really on what Filipino people eat. Yun. No, mas doon nila. Kasi yun yung parang maraming Pilipino ang wala ng choice. Doon Kundi sa kanin. kinakain nila. Kundi kanin sa ulam. Mahirap madaling sabihin, hindi healthy yan. Di healthy yan. Pero marami sa kanila na wala ng choice, na yun lang ang makakain. At tapos, minsan damay-damay pa yan. Kaya nga ang hypertension ngayon, di ba? Pabata na pabata. Pababata ng pabata kasi kung ano yung kinakain ng magulang, yun na rin yung kakainin ng anak. At nagkakahawa-hawaan sila ng lifestyle and yung diet. So tingin ko, for Filipinos in general, malaking factor talaga yung diet, no, dun sa kanilang fitness. Ako agree dun. Like, ngayon na-realize ko ulit na, kasi diba sinasabi na hypertension? Okay, commercial muna. Ako na-realize ko talaga na, di ba sinasabi na hypertension daw napapasa sa hereditary. Pero ngayon parang naging cultural na, environmental na no? Kasi ako, sa mga clients ko rin, yan yung isa sa nagiging challenges nila. Lalo na pag mas bata. Like, isa sa criteria ko kasing tinitrain is marunong mag-gym. Pero ang common challenge nila, yung pagkain. Kasi nanay ko yung nagluluto, tanggihan ko yung nanay ko, palayasin ako. Ako, yari ka. Mimili ka ng ulam, mama. Ano ulam? Namimili ka ng ulam, mamuhay ka mag-isa. Diba? Huwag ka kumain, ayaw mo ba? Magtiis ka. Adult ka, di ba? Gumasa sa sarili mong pagkain. So, very, nag-agree ako doon. Baka siguro yung mga ibang nutritionist mag-agree doon na hindi lang basta-basta disiplina kailangan mo para makapag-adhere ka sa isang, kunyari, dieting if you want to get fit. Kasi you have to consider and account yung environmental at saka yung culture ninyo. Tapos ito yung next na tanong ko. Siguro, if there's one thing na nagsisimbolize or nagre-represent sa connotation na ang Pilipino ay hindi healthy,
ano yung indicator niyo, Coach? Like for example, basically, paano yung sasabi na generally ang Pilipino ay hindi healthy? Ano yung by evidence, yung nagpapahalata na ganun yung konteksto ng Pilipino? Ako muna. Siguro yung level ng physical activity. Ang baba. So number one, and yung occurrence ng mga diseases. Di ba may mga Pilipino na madalas magkasakit. Sabi nga ni Doc J, may mga bata pa tapos nagkakaroon na ng hypertension. That's obviously alarming. Di ba? Na Proven guys yun, ha? bakit ganon? Na parang yung mga kaedad natin, di ba may May mga maintenance medicine. Di ba basta yung joke na, huy, high blood ka naman, pang matandang joke lang. Ngayon, umaabot na hanggang... Ngayon, paramihan na ng sakit. Di ba? Paramihan na, di ba? So parang kahit bata nagagamit na, huy, high blood ka. College ka pa lang, high blood ka yung nagagamit na kasi, well, yung high blood di naman talaga typically ibig sabihin galit ka, di ba? Basically, mataas lang yung presyon mo. So, ikaw, Doc, like, paano mo nasabi, ano yung pinaka-evidence na nagre-represent na maraming Pilipino ang hindi healthy? Sabihin na naman, body shamer ako. Makita ko lang na malaki tiyan. Tapos, although, guys, we're speaking in a clinical terms. Kasi talagang, yun lang yung pinaka-best term na pwede namin gamitin. Pero yung laki ng tiyan, kasi sabi ni Doc J, yung laki ng tiyan is a risk factor. totoo. Ano yan yung girth ng waist is a risk factor. In fact, madagdagan ka lang ng isa pang risk factor, bukod sa malaki yung tiyan mo, pipigilan ka na ng doktor mo na mag-exercise Di ba? Kasi it's a risk factor. And kapag malaki yung tiyan mo, there is a risk or a chance na magkaroon ng cardiovascular event na pwede kang ma-stroke while doing exercise. Ang problema, nino-normalize pa. Yun na, kaya nauso yung dad bod di ba? Yun yung problema natin. Hindi naman natin sinasabi na pangit. Oo, totoo. Sila. Pero ang tinitignan natin ay yung risk nila Clinically. Na ayaw natin na mangyari sa kanila yun. Alisin natin siguro, Doc J, yung talagang special, like may medication na talagang. Yun talaga. Kasi kahapon, Coach, pinakausap ako na parang pumayat siya ng kusa. Kahit pinipilit daw niya kumain ng sobrang dami, hindi daw talaga siya tumataba. Like sabi ko, wait, baka underestimate mo lang. Ano yung dami na sinasabi mo? Coach, like talagang madami ako kumain, frequent ako kumain, hindi daw siya tumataba. So ako doon ko na-realize na what more naman yung mga ibang population na kahit anong diet naman daw na kakatiting na nga lang yung kanin, hindi pa rin daw nababawasan yung body fat level. Siguro yung mga may problema sa thyroid. Yeah. So inaalis namin yun na. We're talking about like basically yung healthy or general population na walang ganung special case. Pero yun, yun din sinasabi ko sa mga student ko na although hindi ako pro yung walang may gusto dito ng body shaming, pero at the same time, we really have to speak in terms of clinical terms na alarming talaga, di ba? Wala nang better term for that di ba? So, kailangan talagang sabihin na hindi talaga pwedeng mataba kasi maraming pwedeng mangyaring masama sa'yo. Dapat maisip nung individual na once na nararamdaman nila na lumalaki na yung size ng shorts nila or ng pants nila o yung reminder na kailangan look after your physical health naman. Diba? And then at the same time, check your diet. Tsaka mas magaling ka mag-decide kapag maganda yung nangyayari sa Totoo. Tapos, ito pala, may napapag-usapan ni Coach Jock. Last year pa namin napapag-usapan ni Coach Jock. Kasi very, striking talaga yung napag-usapan namin ni Coach Jock. Lalo na sa konteksto ng mga Filipino. Na sabi kasi ni Coach Jock noon, Master, is kapag umabsent ka, kaltas ka. Lalo na pag dahil sa sakit. Pero kapag fit ka naman, parang wala lang. Totoo. So, paano mo motivate yung tao mag-exercise? So, si Coach, expound mo sa atin yun. Kasi talagang, parang maganda yun. tumatakbo lagi sa isip ko yung kapag kinakausap yung mga ibang kliyente ko. Yung pag hindi wala kang tawag dito, hindi ini-incentivize, no? May sick leave no? Ba't yung ibigay ng sick leave? Tapos walang fit bonus. Tama, maganda yun. Well, actually, on a serious note, actually yan yung isa sa mga malaking problem natin, no? Sa fitness. Ang nangyayari kasi, hindi nare-recognize ng society na exercise or exercise participation is expensive. Di ba? Isipin nyo ano ba ang ginagamit natin sa pagtatrabaho?
ang ginagamit natin sa pagtatrabaho ay una oras at yung energy. Diba? At kapag gumamit tayo ng oras at energy, binabayaran tayo. Okay? Ano ang kailangan natin to do exercise? Oras and energy. But the thing is, hindi bayad. Okay? Hindi siya bayad. Kaya sinasabi ko na isa rin yan sa reason bakit maraming Pilipino ang hindi nag-exercise. Okay? Dahil exercise itself is expensive. Isipin nyo magkano ang ano ngayon? Gym membership. Di Gym ba? membership. And bukod pa doon, yung minimum wage. Magkano minimum wage? 650 na yata. Pataas na pataas. 650. So Ano that's mabibili 1 nun? day. Oh, One day. 1 day for 9 hours. of work. 1 day for 9 hours of work. Isipin mo, hours of work. Kung tinanggal mo yung isang oras doon, Para mag-exercise. makakaltasan ka. Di ba? Pag tinanggal mo yung isang oras doon sa 9 hours na yun, makakaltasan ka. So, saan mo ngayon ibibigay yung oras mo? Sa pagtatrabaho na lang. Bakit? Kasi kung hindi mo bibigay yung oras mo sa pagtatrabaho, anong kakainin mo? Anong pambabayad mo ng kuryente? So, ba't pa ako mag-exercise? Di ba? So, yung resources ko, yung biological resources ko na oras at energy, titipirin ko na lang yan para sa trabaho ko. Tapos, sasabihin mo na mag-exercise ako, kukunin niya yung oras ko at energy, wala pang bayad, ako pa yung magbabayad. Totoo. Kaya Diba? expensive. So, ganun ka-expensive, okay, ang exercise, no? And yun yung problem. And tingin ko, one way to increase the score doon sa parang ang tawag dito, yung report card, is to really incentivize no physical activity participation, no? And ito rin yung call na rin, no, sa atin sa mga sa fitness industry, sa mga fitness coaches around the country na yung binabayad sa atin, no? Let's consider yung binabayad sa atin na parang expensive. Parang kung binayaran ka ng 1,000 pesos, sinacrifice ng tao na yun. 1,000 pesos per session. Dapat ang binibigay mo sa kanyang service ay 2,000 pesos. Tama. Dahil doble yung nawala sa kanya. Nawala sa kanya yung pwedeng sisweldohin niya for that 1 hour at nawala sa kanya yung oras at energy niya. So, ewan ko, sa akin, for our fitness coaches out there, dapat ganun natin tinatrato yung mga clients natin na they choose to exercise, and for us to motivate them, let's give them double. Mag-over-deliver ka. Mag-over-deliver ka. Yes, because that's the problem. Exercise in our country is really expensive. Hindi naman tayo tulad ng, I think, Canada. They incentivize everything. Incentivize exercise participation. No? Tapos, yung pag-compute nila ng minimum wage, kasama lahat dun ng needs Kasi I think yung 600 pesos, pagkain lang ata. 2 mil na lang. Pari pamilya mo, pakainin mo. Hindi ka na makapag-ice coffee sa 600 pesos. Pero kung yung kasama ibang yung needs pagkain. mo sa Maslow's, na ano ba niya? Na Na-meet tawag mo dito, nakakompensate ba niya? Yung needs mo for health, nakakompensate ba niya? Ngayon, pag nakakatakot magkasakit niya Kasi you are not ready to pay for your sickness. Tapos, ewan ko, nawala pa ata yung PhilHealth na, hindi ko alam. Yung pa yun, ako! Diba? So, you are unable to pay for your sickness. Okay? Tapos, yung exercise na lang nga yung sagot mo, Expensive pa. expensive pa. Because, hindi natin sinasabi na wag mag-exercise dahil expensive, but our system, okay, does not support these needs. Okay? So, as in, sobrang basic lang yung needs na sinusupport. Like, pagkain lang. Okay? And exercise, that's next to that's health and security. Next yan doon sa level sa Maslow's of needs Diba? So, I think, sa akin, yun yung, tingin ko May nakikita ka bang, Doc Jet? Doc Jet. Saan, kasi bata pa lang na-train na tayo na mag-aral maigi, tapos magkaroon ng magandang hanap buhay pagkatapos nun. Parang hindi tayo na-train nung bata tayo na
to balance yung leisure tapos yung health at the same time nag-earn tayo. Kasi kung tutuusin, kung titignan mo yung pattern, mag-aaral, tapos magkakaroon ng trabaho, tapos magkakasakit, gastos. Di ba? Sobrang gastos para lalo na nagbayad ka. Doon lang wag mong hintayin na yung pinaghirapan mo napunta lang sa ospital. Di ba? Hindi alam ng mga magulang natin na pag pinalaki nila tayong healthy, parang inculcate nila sa isip natin na dapat we should always look after our health, mag-enjoy ka. Di ba? Malaki yung matitipid, lalo-lalo na pagdating dun sa health. Di ba? Kasi isipin mo papag-aralin tayo, tapos pagtatrabahuhin tayo, pagkatapos nun, magkakasakit ka lang. Di ba? Ang dali-dali natin palitan sa trabaho. Mawala ka lang, di ba? May kapalit ka na kagad. O, di ba? So, dapat yun talaga yung isipin natin, yung mindset ng tao, ang babaguhin natin. Di ba? Gusto lahat yumaman Gusto lahat mag-enjoy. Paano ka mag-enjoy if you're not fit enough to go in different places? Di ba? If meron kang mga pagkain na bawal mo kainin kasi may health risk ka. Di ba? So at least yung education din kailangan natin mabago yung way of thinking ng mga bata. Tayo as a teacher, yun talaga. Hindi naman natin sinasabi na huwag sila mag-aral. Pero at the same time, dapat kasi yung mga bata hindi natutulog Papasok ng PE sa akin. Lalo-lalo na kapag midterms or finals, papasok ng PE ko. Hindi natutulog, wala pang kain, tapos kasalanan ko pa pag na-injured. 'Di ba? Hindi naman sila hindi naman sila nag-prepare. Laging sinasabi sa students ko, ikaw, sir, kunyari, estudyante kita. Kung mahina ka sa math or mahina ka sa gantong subject, anong ginagawa mo para pumasa ka? Di ba? Pupunta ka sa library, nag-aaral ka. So, don't come into my class na unprepared. Kung alam mo mahina ka, mag-exercise ka sa bahay. Di ba? Improve mo yung health mo. Hindi naman pwedeng dahil mababa ka, ibababa ko yung level ng turo ko para accommodate ka. Di ba? Lalo-lalo sa mga colleges. So, yun ang kailangan natin sabihin sa mga bata. Kaso karamihan, napapahirapan. Namatay yung isang bata dahil sa PE mo, mahirap ka kasi magpa-PE. Di ba? So, kasalanan ko, mahina siya. Dapat kung nag-aaral siya sa ibang subject, sa bahay, find time to exercise para mag-improve. Kaya nga tayo nagtuturo. Yun yung kultura na hindi alam ng mga bata or hindi alam ng ibang teachers. So, sana, as PE teachers, yung mga nakikinig na PE teachers dyan, kaya tayo nababaliwala yung subject natin. Kasi hinayaan natin na gano'n ang tingin nila sa atin. Di ba? Hindi nila binigyan ng importansya, hindi nila masyadong binigyan ng weight kung paano mapahalagahan yung health ng isang student. Di ba? So, ayun, dapat babago talaga yung mindset na yun. Malaki yung role ng schools. Malaki talaga, lalo na sa para PE. magkaroon sila ng magandang perception bakit kailangan nila mag-exercise. Tapos ako to add, combining doon sa mga sinasabi ni Doc J at ni Prof. Jock, is yung, kaya ako, medyo titrigger kapag yung mga tao nag-advise na, disiplina lang. Kasi nga ang disiplina hindi lang siya mindset Kailangan mo ring ma-prime yung environment mo, yung culture mo, para mag-adhere ka sa pag-exercise. Like for example, kung nasa isang household ka na sinishame ka sa pag-exercise, paano mo itutuloy yung pag-exercise, di ba? Tsaka yung priorities din. Ikaw, lalo-lalo, kunwari, may pamilya ka na, di ba? Unahin mo pa ba yung sarili mo na, kumbaga, pagod ka na, gusto mo na lang quality time. Wala ka ng time kasi pagod ka na sa trabaho, mag-exercise ka pa. Pero kung binigyan tayo ng time dun sa mismong workplace natin to do exercise, to enjoy, di ba? So, mababago. So, yun kailangan natin na talagang Natanda ko Doc J, yung bago mag-pandemic, 2 years bago pandemic, isa sa mga requirement sa amin ni Coach Jock as PE teachers, meron po yung 1 hour of 180 minutes per week of physical activity engagement. So meaning to say, ini-encourage kami ni Coach Jock na at least 1 hour a day, may gawin kami mag-shooting ng basketball pag walang klase, pag lunchtime. So isa yun sa mga naging requirement sa amin ni Coach Jock sa pag-evaluate niya. Kaya talagang nung time na yun, alam ko isa yun sa mga pinaka-condition na La Union days yun So talaga nag-prepare kami pang La Union. Sabi ko, sakto. Nagkikpit si Coach Jock na dapat ma-maintain yung fitness namin. Hindi niya kami i-apprehend. Walang mawawala sa amin pag nag-engage kami sa fitness. Di gagawin ko. Tapos sakto, magla-La Union. So, pang beach body lang. 2018 yun. So, dapat magkaroon ng mga boss na katulad ni Coach Jock. Ganun ang mindset. Di ba? Ganun ang mindset. Hindi yung nangaharang. Hindi nangaharang na perform lang ng trabaho. Sige. Eto, next question ko is, do you believe that having time to exercise is a privilege?
Yan. Maganda yan. Ay, connected na siya doon sa sinabi. That time for exercise is expensive. And not all of us can afford the time to exercise. And tingin ko nga, no, kaya siya naging expensive, no? Because may pinaglalaban ka na dalawa eh, no? Your time for exercise and yung time and energy mo for work to be productive. Okay? And I think yun yung kailangan maayos sa society natin, no? Na time for exercise and energy for exercise is also productive. Yeah. Kasi ang nangyayari ngayon, yes, alam natin na health is wealth. Pero in reality, ang nangyayari, it's health or wealth. Yun yung reality eh. Alam naman natin na tama yung nag-agree tayo na health is wealth. Pero bakit sa practice? It's always health or wealth. Diba? So kung nag-agree tayo na health is wealth, dapat you really give prime to that time. Okay? That expensive time that you really give yourself that expensive time to do your exercise. And tingin ko, kailangan mabago yun sa society natin. Kasi kung hindi, susunod lahat eh. Infrastructure. Nababawasan ng mga playground ngayon. Sikip ng pasikip, pataas ang pataas. Ano pa? Dumadami na ang elevators, di ba? So wala nang Stairs. ng stairs ngayon. Marami na nakapark sa mga iskinita. Yung mode of transportation, di ba? May mga angkas na ngayon. Imbis na maglalakad ka na lang, iaangkas mo pa. Lalakad ka. Sabi ko nga, yung sa Japan, ang normal natin, 10,000 steps per day, di ba? Sa Japan, ang average is 20,000 steps per day. Hindi, walang maghahatid sa'yo from your house to the next train station. No? So, doon na-normalize nila yon, no? Even in barangays, like dito sa barangay ng Pansol, dito. Oo. Nasa research si Julian. Meron silang court, basketball court. Ang ginawang parkingan. Oo. So, paano ba makakalaro yung mga tao doon? Di ba? So, makikita mo how they value or how they see no, that exercise time. They don't give value. Di ba? Again, ano ba talaga? Health is wealth or health or wealth? Totoo. Doon nga sa barangay namin, dati napapag-drawing ang pa nga namin ng mga patintero ngayon. Ngayon, hindi. Bakit yan di mapag-drawing? Nakapark yung kotse doon. So, paano ako maglalaro doon, di ba? Doc J. Like, do you think, exercise is a privilege? Para sa akin, oo. Pero depende pa rin kasi maraming tao, maraming oras. Pero pare-pareho lang naman tayo 24 hours. Number one reason bakit hindi nag-exercise yung tao, is individual, is sabihin nila, busy. Di ba? Siguro hindi mo lang alam specifically yung mga exercise na pwede sa'yo or pwede mong gawin habang ikaw ay nasa trabaho or habang ikaw ay naka-idle time, di ba? Sabi ko nga sa mga students ko, sige, habang nanonood kayo ng isang reel, mag-planks kayo. Exercise na yun. 1 minute. 1 minute, di ba? 90 seconds. Natatapos na yung di ba? Meron bang mga videos ngayon na napapanood kayo ng under 1 minute? Wala, di ba? Lalo na pag TikTok, mga 2 minutes yan. 2 minutes na yan. Di ba? So, it's a form of exercise. Hindi naman talaga kawalan nyo, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang oras. Siguro yung priority lang talaga. Priority lang talaga. Okay, kung yung talaga priority mo mag-exercise, magagawa mo ng paraan. Parang love din yan di ba? Busy-busy ka, nanliligaw ka. Kahit napagod ka na, susunduin mo, di ba? Ganoon, hindi mo pwede sabihin wala kang oras. Siguro, hindi mo siya priority, kaya... Yes. Or siguro yung mga productive time natin, no? Siguro lalagyan natin ng parang increased difficulty. Ako na-inspire ako doon sa post ni Doc J. Ano ba yun? Naghahatid siya ng tubig. Oo. Ay, oo. Nag-part-time sa water station. May water station. Sabi ka sa halimbawa, kung may business kayo, water station. Di ba, yun din ang ginagawa mo sa gym? Oo, farmer's walk. Farmer's walk. Tapos may sandbag carry. Kaso, alam mo nga lang, yung round na galon. Oo. Diba? Kung maarte ka, ganyan mo buhatin. Mali yun, Mali yun. Injured yan. Injured ka doon. Diba? So yun, pwede mo siyang ipasok eh. Like, kung wala kang oras, instead of, yun nga, riding the jeep or the angkas, na sadali lang naman,
baka makadagdag pa sa exercise mo na ilakad mo siya. Diba? So, yun. Yung regard din sa lakad-lakad, siguro in relation din sa yung mobility. May mobility group din kasi mga nakakausap na, yun din nilalaban nila. Yes. Na parang, as much as alam nila yung value ng paglalakad, pagbabike is are healthy ways to optimize their fitness na hindi nila intentionally kailangan pumunta sa gym. Ano nga naman yung lalakaran ng mga tao, di ba? Kung wala lang sidewalk, wala that's lang... it, yung infrastructure. Di ba? Infrastructure. Tignan mo naman, di ba, alam natin. Di ba? May mga bike lane dyan na hindi naman kasya yung bike. Oo, di ba? Basta masabi lang na meron, di ba? Di ba? So, dun pa lang makikita mo na tinatanggal nila yung value ng exercise time. No? Na dapat nga ini-incentivize pa yan. Hindi mo na nga ini-incentivize. Kahit hindi nga monetary incentives, di ba? Like parang time incentives or yung sabi mo coach, subsidize. Kasi meron isa naging client coach, alam ko sa Aboitiz. Okay, so very in-admire kay Aboitiz dahil 3 sila naging client ko from Aboitiz. Meron silang 10,000 pesos per year na subsidized into health and wellness. Kaya nung time na yon, kinukuha niya akong coach, nanghingi siya ng OR. Kasi para mabalik. Sabi ko, ang galing nga. Sabi ko, 10,000. So parang kung 1,000 per month yung gym, edi may 10 months kang gym, binigay pa ng kumpanya. Kaya parang sabi ko, tuloy-tuloy siya. Alam ko, ginamit na niya next yung subsidy niya sa free diving. Free diving. Ang Aboitiz. So, sinasagot nila. So, medyo nag-mark ko. Kailangan gayahin ng Aboitiz. Oo, kaya ganyan yung Aboitiz na yan. Diba? Oo, kasi sino ba yung mga company na ganyan yung practice na sinasubsidize, kung di nila ma-incentivize directly, at least sinusuportahan nila para maging baka may alam yung mga ka-legit natin. Kung alam nyo, pwede nyo ilagay doon sa comment. Ano yung mga companies Kasi pwede nating ma-promote yung mga companies na yan. Kasi they really value this important activities, di ba? Tayo, maswerte tayo, PE teacher tayo. At the same time, nakakapag-workout tayo Yes, habang pero paano kung hindi ka PE? Yun, tama. Oo, yun ang problema. Yung tipong pinili mong kumain na maaga dahil wala kang klase. Kunyari, non-PE teachers, no? Para mag-gym sa lunch. Kaso ayaw ng boss mo na nag-gym ka during working hours. So, paano yun, di ba? O kasi kulang din talaga yung time mo. Magbibihis ka. O di ba? Magpe-prepare, maliligo ka. Doon pa lang, 15 minutes na. Wala ka na magagawang exercise talaga, di ba? Isa-psych mo pa yung sarili mo gamit yung play sabihin. Sasabihin nila, nag-exercise ka during the office hours. That's unproductive. Yun, di ba? So, anong tingin? Sige nga kayo, tatanungin ko. Anong, nyo dyan? Wala ako, ayoko. Anong unproductive? O sige, unproductive na basta mag-exercise ako. Diba? Yun yung meron tayong ganong perspective na unproductive yung physical activity. And then you say health is wealth. Ano ba talaga? Nag-share ka sa Facebook na health is wealth, tapos subordinates sabi mo, that's unproductive. Why are you doing that? Why are you doing exercise? You're so unproductive. Working hours, bakit nag-workout ka? Diba? That's unprofessional. So, yeah, maraming ganong case. I think siguro sa mga nakaka-relate dyan, comment lang kayo. We hear you guys. So, kaya ang sarap din kausap ng mga physical activity scientists kasi yun yung mga nuances. May mga perspectives sila na pwede nyo tingnan. Kasi what we're trying to tell here is some options lang. Hindi naman ibig sabihin na impossible talaga mag-exercise. Baka lang some wake-up call lang. Gaya yung sabi ni Doc Jet na may mga tao na iba lang yung priority. Siguro, di nagmamatter sa kanila yung benefit ng pag-exercise. Kaya siguro tingin nila wala silang time for exercise. Kasi hindi meaningful yung effect sa kanila ng exercise. So, yun yung sinasabi namin dito. Okay. So, ito, Coach Doc Jet, tingin nyo sa... Maybe ito isa sa mga second to the last but major question. Ano yung role ng government para mag-engage yung mga Pinoy sa exercise? Malaki ang role ng government. Ang problema, marami silang marami silang mga programs para sa mga empleyado. Kaso ang problema, kung paano nila i-implement yung mga program. Actually, ang dami matatalinong Pilipino kung brainstorming lang or mga pag-isip lang ng mga ways on how to keep your employee healthy and happy at the same time in the workplace. Kaso ang problema, ayun nga, corruption, hindi na-implement ng maayos. Tsaka yung yung kultura din talaga. Malaking bagay. So,
sana maiba yung exercise culture, lalo-lalo na sa school na tayo yung nagpo-form ng mga students. Okay? Kasi ang gusto lang talaga maging successful someday, but sino bang dapat gusto ko maging healthy someday, 'di ba? Ngayon tumatanda tayo, nakakita tayo ng mga 60 years old, 65 years old na masculine. Yun yung pangarap ko eh. Sana pag 65 ako, ganyan pa rin yung katawan ko, ganyan ako kalakas, 'di ba? May 40 years ka pa naman. Nga. kaya malaki talaga yung ng government para at least ma-improve natin yung physical level ng mga individuals. Pilipino. Mga Pilipino. Ikaw, coach. Ay, sige. Sige. Si mamaya ako dagdag. Sige. Medyo na sabi ko na kanina di ba, na we should incentivize. Yun, ganda yun. We should Dapat hindi sick leave ang tawag no? Parang wellness leave. Tapos, merong ganun dapat ganun. Hindi pero yun nga, sa larger scale, sa government, dapat ang computation ng minimum wage should consider the exercise time. Diba? Kasi ang kino-consider lang sa minimum wage, makakain ka lang. Yung 1 hour break. Anong klaseng population ba ang gusto ng gobyerno natin? Diba? Yung klaseng population ba ng gobyerno, na gusto ng gobyerno natin ay yung kumakain lang at nakakabayad lang ng kuryente? Enough na ba? Ganun na ba ang mga Pilipino? Tingin ko, kailangan i-increase ang minimum wage at gawing, konsiderasyon yung exercise time. No? Kung hindi man kaya doon, meron tayong iba't ibang paraan. Halimbawa, di ba yung mga senior citizens nga, meron silang 20% discount. Di ba? Baka isang magandang na I don't know kung paano yung mga may PWD nga, di ba? May discount? Oo, dapat PWD, may discount. Healthy dapat meron siguro, din. kapag, halimbawa, magbabayad ka, for example, sa gyms, no? Siguro, isa sa mga, ng gobyerno, na kapag gym, okay, tawag dito, sinasubsidize ng gobyerno, na, pwedeng babawasan yung tax na babayaran mo, kapag ikaw ay frequently na pumupunta sa mga gyms. Diba? So, I think doon yung, it's really more on the monetary support on how we can increase the culture of physical activity. Na-include ko rin yung coach sa thesis ko. I think pina-update sa akin ni Sir John yun Parang 2019 or 2017 data siya na almost 7 billion pesos yung nagagastos ng Pilipinas para lang i-treat yung mga taong may CVD or cardiovascular diseases na lifestyle or exercise-related diseases. Yes. And tingin ko, in partnership with Department of Health. Kasi yan na yung mga leading causes of death ngayon. Leading causes of death ngayon has something to do with cardiovascular diseases. Diba? And how can you save your population? Diba? Tingin ko kailangan yung gastusan yung physical activity talaga Diba? So, I don't know kung anong pwedeng gawin doon. So I hope na mapakinggan din tayo ng mga natin sa government na baka matulungan yung ganung sector. Kasi kung titignan niyo yung fitness industry like the fitness coaches, kailangan professional sila Diba? Pero ang nangyayari ngayon, instead na nagiging professional, nagiging na sila like survival na yung approach nila. Binababaan yung to that point na kapag nawawalan na sila ng kliyente, and then iba-iba na yung mga nakita lang nila na may kliyente na yung kabila, tapos sila nawawalan, ang nagkakaroon pa ng conflict. Nandun na tayo sa nagiging survival na yung environment ng fitness industry, which is hindi dapat. Na dapat professional yung environment, na tinitignan yung mga fitness coaches na to as truly professional. Na kailangan talagang merong ginagawa ang government natin to save this industry. Siguro yung matadagdag ko pa rin, Coach, maliban dyan sa yung i-strengthening yung fitness industry. Kasi may potential talaga di lang talaga tayo regulated Yung may nabasa akong paper about yung collaborations ng physicians and fitness coaches. Alam ko itong particular paper na to is how frequent ang in-aim niya, how frequent or nagiging practice ba ng mga physicians na mag-refer
sa mga fitness coaches, ng mga pasyente nila. Oo. Sa atin hindi ganun. Puro puro medicines lang na Medicines lang, di ba? diba, reseta ng gamot eh. Mga pharmaceutical companies yung lagi. So hindi parang bihira na mag-exercise ka, ito yung kailangan mong gawin. May hypertensive ka, ganito. Work with these coaches. Oo, yung dosage ng exercise ang ibibigay sa'yo, hindi dosage ng gamot, di ba? Sana ganun. Kasi from physician, pharmacist na yung diretso. Yes. So, and I Buti think ka na kaagad eh. I think the society or the government should learn from exercise medicine. Kasi yun na yung sinisimulan ng exercise medicine. They have this parang accredited physicians where they can partner with accredited fitness professionals. So, yung link nung dalawa ay na-establish na through Exercises Medicine Philippines. Yun din yung certification ni Coach Jock, guys. Under American College of Sports Medicine. Tapos, ang pinaka parang branding niya is Exercise Medicine. So, ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, pag CPT kayo or certified kayo, hindi kayo parang bodybuilder approach doon. It's overall fitness and health maintenance lang din talaga. Pero isa siya sa mga umbrella organization ng sa fitness na pwede nyo kuha yung certification. And si Sir Herc Calyanta pa rin ang head natin dito, di ba? So, I'm not sure kung ano yung further details kung pwede magpa-certify if you're not a bodybuilder pero gusto mong ma-maintain yung fitness and you want to be a professional. Pwede nyong makuha yun. Tapos, yung isa pa sa nag-sink in sa akin kanina, coaches, yung tawag doon, yung maliban sa subsidize, incentivize, I think yung pinaka-final sa akin is yung yung ma-normalize na ang pag-exercise ay hindi siya weird thing na ginagawa or yung pagda-diet na yung weird thing na parang sinasabi na niloloko mo naman yung sarili mo. Uy, ano yung food mo? Ba't ganyan lang yung kulay? Na parang, di ba may mga tao kasi dyan na talagang exercise na lang yung means nila to reverse or reduce their risk of having illness. Tapos, shame pa. Di ba? So, sa akin, yun, exercise is also influenced by your environment and para ma-build nyo yung disiplina, siguro dapat talaga i-primary nyo yung environment nyo. Like, be in a circle na nino-normalize yung pag-exercise para mas madali nyo siyang gawin. Kaysa yung ini-engage yung sarili nyo sa mga taong alien para sa kanila yung pag-exercise. Ako, pinipili ko yung mga kaibigan ko na kayo. Ay, ako rin. Sa edad ko na to. Pinipili ko na. Siyempre, mga kaibigan natin, si Prof. Wisdom. Prof. Wisdom, yung mga kaibigan, kailangan, di ba? Yung mataray nating kaibigan, si Doc din. Oo nga, shoutout kay Doc Mataray din. niya. Buti na tanggap natin siya kahit mataray siya. Oo nga utang na loob pa niya sa atin yun. Napapadalas nga pagtakbo niya eh. Oo, di ba? Yung mga post niya, mga running. Tapos kapag nag-story ako ng tennis, humanda ka, pupuguin kita. Ginaganon talaga. Yan yung mga kaibigan na tatanggapin mo na lang talaga. Ayun, sige. So, to end itong episode na to, guys, may part 2 pa naman to, marami pa tayong pag-uusapan. Siguro, mag-start lang tayo sa ano yung parang pinangahawakan yung belief towards exercise na tingin nyo makakatulong din or maging impactful din sa mga ka-legit natin or mga nakikinig sa atin. Sige, Coach. Okay. Tingin ko in any form of exercise, okay, hindi dapat natin kinakahiya. Okay? Whether it's a simple walking, okay, or weight training, or any form of exercise, I don't think na walang one exercise is better than the other. Okay? So, tingin ko yan yung mahalagang maging perspective ngayon. Okay? And we really need to value exercise time. Galing, no? Like, huwag kayong maging shame, don't feel ashamed sa kung anong pinipili yung exercise activity na porket hindi siya popular, ikakahiyaan nyo na siyang gawin. So, yeah. Very sensible yan. Master Jet? Ako sa akin, kahit ano yung maging mood mo, kumbaga, if you're depressed, if you're stressed, if you're happy, you exercise. Kasi usually, ang pinupuntahan lagi ng tao kapag masaya, inom. Kapag depressed, inom. Di ba? Yes. Kapag may konting salo-salo, bakit hindi tayo? Tara, exercise tayo. Ganon. Dapat ikaw yung magsisimula sa tropa mo, sa mga kakilala mo, lalo-lalo sa pamilya mo, to engage into physical activity. So, dapat yun ang maging natin. Kumbaga, bonding natin as a family, as a friends na, uy, tara, lakad muna tayo kahit dyan. O kaya, biking tayo. Or, subukan natin magbuhat. Di ba? Tumatagal nga tayo sa inuman eh. Yung 2 oras na workout, di ba?
Oh, di ba? So, Puyatan pa, sana ganun yung mindset. Hindi yung kung ano yung nakagisna natin na alam natin nakakasira sa katawan natin. Yun yung patuloy na gagawin natin, di ba? Lalo na, ako sanay ako sa community na maraming tao, na konting diferensya, nagiinuman, di ba? Why not gawin nating bonding minsan is yun, di ba? Physical activity. Okay. Ganda yun, ha? If you're not sure what to do, exercise. Oo, di ba? Minsan may mga time ka na, di mo alam kung ano yung feel mo. Exercise. Exercise, ganun Diba? kagad. Ano ang gagawin ko bukas? Exercise, di ba? So, kung ano mang, if you don't know what to do, exercise. Yan ang una mong gagawin. Kaya ako may anytime fitness kifab ako eh. Kasi parang, na-cancel yung appointment ko. Anong gagawin ko? Buhat, exercise. So, di ba? So, ano? Ako din, meron ako niyan eh. Purple Warrior. Purple Warrior. Purple Warriors dito. Siguro sa akin, bago mag-close, sa akin, ang isa sa lagi yung sinasabi sa mga clients ko is yung yung exercise is a best tool para ma-experience mo pa at makahanap ka pa ng maraming meaning sa buhay mo. Kasi kapag healthy ka, mas mataas yung capacity mo to be out there, hindi lang sa bahay, hindi lang nasa kama. Tapos, hindi ka anxious sa bawat apak na gagawin mo kasi fit ka, hindi ka matutumba. So, with having that capacity, mas madaling magliwaliw sa buhay kapag fit person. Ako siguro meron tayong nakalimutang i-touch. Ano yan? Yung parang, bakit ba hindi nagtutuloy? Kasi karamihan naman na tao nakapag-exercise na eh. The problem is yung consistency. Bakit hindi sila consistent sa ginagawa nila? 'Di ba? Ano bang naging experience nila sa exercise? Bakit hindi nila tinuloy? 'Di ba? Parang hindi natin napag-usapan 'yun eh. Siguro yun yung magandang part 2 nito. Yan yung part 2. ikaw ba, nag-exercise ka na? Pero anong experience mo doon sa exercise mo at hindi mo tinuloy? Alam mo naman maraming benefit. Magandang title dyan. Bakit karamihan ng Pinoy pang January lang kapag fitness transformation? Kahit hanggang February. Kahit hanggang February, parang hindi masyadong harsh. Parang hindi Day. masyadong harsh. Di ba? Ayun. So, mga ka-legit, sana marami kayo natutunan dito sa mga esteemed professionals on exercise and physical activity. Pag may mga thoughts kayo, comment nyo lang sa baba. Okay? And kung may mga gusto pa kayong mga topics na gusto nyo ipo-cover sa amin, pwede rin i-comment. Pwede i-PM sa Facebook ko. And i-follow nyo na rin sila. Baka makita nyo sa mga Facebook accounts sila. Hindi po nakalock, hindi po sila troll. So, kapag may mga public post sila about exercise and physical activity, marami rin kayo matututunan. Lalo na reliable din yung mga pinanggagalingan ng mga sinishare nila. Okay? Any parting words? Maraming salamat, Coach Ja, for inviting me na alam ko na Short notice. Sana maraming makarinig. Matagal na niyang alam yan. Matagal na alam ko. Napanood ko lang yung first episode. Nagulat ako, nasa second episode na ako. Maraming salamat. I'm humbled na nandito ako sa iyong podcast. Si Coach Flex, no? Coach Flex. Pala sa pakabisita. Coach Flex. Baka mag-hi sa'yo si Coach Jock. Ikaw, Coach, may mga parting words ka dyan? Maganda itong ginagawa mo. No? Maganda itong ginagawa mo na mayroong pakapika. Sana naman, ha? Sana naman. Baka naman. Baka nare-recognize. Ano naman itong nare-recognize nyo itong na to, ha? Brand na to. Hindi, pero maganda na may mga ganitong opportunity yung mga tao na mapapakinggan nila. No? And sana magtuloy-tuloy pa itong legit program. Yeah. Keep it legit. So, yun lang guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe or mag-follow sa Spotify, sa Facebook, sa TikTok, sa IG. Alright guys, so yun lang. Keep it legit and make sure na very reliable yung mga information na kinukuha ninyo. So yun lang guys. Peace. Bye-bye. Thank you.